Okay. So sa umagang ito ay gusto kong mangusap sa paksang entitled na The Seed of Discrepancy. The Seed of Discrepancy, or sa Tagalog, ang binhi ng pagkakaiba. The seed of discrepancy. Discrepancy. Tama ba? Ano bang tama ngayon? Asa ba yung aking grammaris? Discrepancy o discrepancy? Discrepancy. Ayan. So, salamat. So, dalawa na sila. The seed of discrepancy. The Lord bless His word. Actually, while I was studying this subject yesterday, I was reminded by this sermon ng ating mahal na lingkod, Brother Branham. And I thought na it's good to read once again to get some inspirations. So kahapon, binasa ko, pinapyawan ko ang ilang inspirations. So from time to time, nakakamiss din ang mga preaching ni Brother Branham. I know I am not that, sabihin na nating, tawag dyan, vocal sa pagsambit ng ating prophet, pangalan nating prophet. Pero it doesn't mean na we are not into what they call message and nawala sa end-time message ang ating iglesia. Nainiwala lang ako sa sinabing, I must decrease, He must increase. So, hindi naman natin kailangang itaas si Brother Branham. But, from time to time, mahalaga na nakikita natin to. And of course, I would like to encourage our workers and every one of us, please don't forget, we have a prophet. Okay? And it's good na minsan mabasa ninyo ang kanyang talambuhay, ang kanyang mga preaching. Okay? So, the seed of discrepancy. Ito ay actually pangalawang parable ng ating Panginoon. Actually, 7 ito na magkakasunod sa Matthew 13. At ito yung pangalawa sa 7. And these parables is all about the kingdom of heaven. Okay? And this time, it is likened to a man who sowed good seed. Mabuting binhi in his field. Diba? Na kung saan habang siya ay namamahinga, ang kanyang mga alipores, ay mayroong dumating na kaaway at nagtanim ng panirang binhi o masamang binhi. And then, nung sila ay magising, sila ay nagtaka. Diba? Mababasa natin yan. Ang isang magandang bagay na pwede nating pansinin sa umagang ito ay it is on the same field. Itinanim ang mabuting binhi and then doon din itinanim yung masamang binhi. And then after may tanim, the enemy left. Diba? And then the wheat started to sprout, tumubo, and so the weeds. Diba? At ang mga alipores o ang mga alipin ng landowner ay nagtatanong, hindi ba, Panginoon, ang itinanim mo ay mabuting binhi? Bakit mayroong mga panirang damo? So, yan yung istorya. Diba? So, nagtataka sila, bakit meron? But one thing for sure, they both grew together. Until what?
Sabi dito, until the time of the harvest. Come to think. Dalhin natin sa literal na pag-aalaman. Kapag tayo nag-aalaman, literally, ay binubunot natin yung mga damo. Tama ba, Sister Marlene? Hindi natin hinayaan kasi ang halaman, mga ngayayat. But this time, the Lord allowed those weeds na kasamang tumubo ng mga mabuting binhi until the time of harvest. So medyo irony, di ba? Kaya nung nagtatanong dito yung mga alagad, Lord, do you want me to uproot the weeds? Anong sabi ng Panginoon sa verse 29 ng Lord of the Harvest o ng kanilang master? Sabi sa verse 29, no! Tagalog. Datapot sinabi niya, wag! Baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo, ay inyong mabunot pati ng trigo. So in short, itinulot ng master na tumubo ng sabay ang wheat at ang tares. And then pagdating sa dulo, ang sabi sa kasunod na talata, sa verse 30, pabayaan ninyo magsitubo ka po hanggang sa panahon ng pag-aani. So tandaan nyo yan ha, hanggang sa pag-aani. At sa panahon ng pag-aani, sasabihin ko sa mga ani, tipunin muna ninyo ang mga pansirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin, datapot tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. So dito mapapansin ninyo mga kapatid, meron dalawang klaseng binhi. Ang binhing mabuti at ang binhing panira o masama. Kung babalikan natin, ang itinanim ng Lord of the Harvest o ng Master are only good. Lahat ay mabuti. Pero mayroong nagtanim ng panira at dito nyo makikita mga kapatid, someone wanted to build another seed. At dito ngayon papasok yung kaisipan, discrepancy. Ano ba ibig sabihin ng discrepancy? Discrepancy means the quality or state of being different or disagreeing. Magkaiba. The simplest meaning of discrepancy is sowing discord. Sowing discord. Ano ibig sabihin ng sowing discord? Ayan, mga chord yan eh. So pag sinabing discord, ano ibig sabihin yan? Sowing discord. Anyone? Ang ibig sabihin ng sowing discord ay paglalagay ng pagkakaiba o hindi pag-disagree sa kalagitnaan. So alam natin na sa Biblia, ito ay very common. Kahit man sa atin, may mga pagkakataon, although we are in one body, we are in church, there are times that we are divided. Disagreeing from someone. Magkakaiba ng opinions, magkakaiba ng nakikita. Am I correct? But
to sow discord is something we have to be aware. Ang paglalagay ng hindi mainam sa kalagitnaan upang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ay hindi isang mainam na bagay. Well, ito ay gawain ni Satanas. No wonder, sa Genesis 1, verse 26, parang ang bagal ng deliverance ko sa preaching ngayon. At sinabi ng Diyos, talangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, at sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Verse 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siyang nilalang niya sila na lalaki at babae. So mapapansin ninyo, ang Diyos ay naglalang, ang Diyos ang naglalang at lalaki at babae. 28. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyong lupa at inyong supili at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, at sa mga ibon sa impapawid, at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. 29. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi. Anong ibinigay? Pananim na nagkakabinhi. Kaya delikado yung pananim na walang binhi. Artificial yun. Talking about fruit-bearing na pagkain. Na nagkakabinhi na sa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi, ayan o, bawat, malinaw, tama ba? Bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi, sa inyo'y magiging pagkain. 30. At sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa impapawid at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay binigay ang lahat ng pananim na sariwan na pinapakain at nagkagayon. Next verse. Anong sabi dito sa 31? At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, anong sabi? Napakabuti. At nagkahapon, nagkaumaga, ika-6 na araw. So ang nilikha ng Diyos ay napakabuti. Are you following? Ulitin ko, ang nilikha ng Diyos ay napakabuti. But here comes Satan. In Genesis chapter 3, verse 1, anong sabi roon? Sabi roon, ang ahas nga ay ang lalong tusok kaysa alinman sa mga hayop na para na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, this is sowing discrepancy. Sowing discord. Bago dumating si Satanas, si Eva at si Adan ay walang problema. They were living under the commandment of God. Under the under the presence of God. And then eto na, at sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa atin ng punong kahoy sa halamanan? Verse 2. Ang ahas ka ay lalong, at sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy, ay sa halamanan ay makakakain kami. Verse 3. Datapat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yaon, ni huwag gihipuin, baka kayo mamatay. So alam naman natin, ang pinag-uusapan natin dito ay hindi pagkain ng apple. Natatawa ko nung maliit kami. Bakit kinagat ni Eva ang mansanas? Kaya daw kahit si Adam, kaya daw ang lalaki may Adam's apple. Dahil kinagat yung mansanas. Makasalanan pala yung mansanas. Yung malakas kumain ng mansanas dyan, bawal na. Salamat na lang at naunawaan natin na hindi ito pagkain. Okay? Pero ito ngayon, si Eva na may malinis na budi, ayaw niyang kumain o tumikim, pero sabi nito, nag-alangan siya, huwag
kakain or hihipuin, baka kayo'y mamatay. Verse 4, hindi natin pag-aaralan yung yung original sin. I mean, yung serpent seed. Original sin, I mean. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Pansinin ninyo, mga kapatid. Sowing discord. Paglalagay ng disagreement. Paglalagay ng confusion. Sino ang unang-unang gumawa niyan? Si Satanas. Siya ang unang-unang nagtanim ng hindi mabuti. Verse 5, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyaon ay madidilat nga inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na makakilala ng mabuti at masama. Bagamat totoo ang sinabi ni Satanas, pero hindi niya ipinakita na ang pagkain noon ay paglabag sa kalooban ng Diyos. Verse 6, take note at na makita ng babae ng bunga ng punong mabuting kanit na kalulugod sa mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niya at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Verse 7, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga daon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. So pansinin ninyo, mga kapatid. Ang kaaway, ang trabaho niya ay ang maglagay ng discord sa ating kalagitnaan. Adam and Eve has no problem. Saan pumasok ang problema? Sa serpent. At anong ginawa ng serpent? Nagtanim ng binhi. Di ba? Nagtanim siya ng kanyang binhi. Natukso niya si Eva. Doon nila nalaman kung ano yung tama at mali. Bago yan, wala. Napaka-innocent nila Eva at ni Adan. Hindi nila alam na wala silang saplot at hindi mahalay sa panahon na yun na walang saplot. Kasi wala pang pagkaalam ng mabuti at masama. Pero after nilang kumain, nakita nila na sila ay nakahubad at mahalay. Kaya nagtahi sila ng dahon. Pero prior to that, nakapagtanim ng binhi si serpent. At ano yung binhi niya? Panira. Masamang binhi. Yung napakagandang plano ng Diyos sa kanyang creation ay mabuti, subalit mayroong nagtanim ng masama. Kaya anong sabi sa Genesis 4 verse 1? Kung ating titingnan, mali na kasi sukat ng salamin ko, kaya wala nang fit sa akin. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihin at pinanganak si Cain at sinabing, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Ito na yung binhi. Pansinin ninyo, mga kapatid, sa Genesis 1, ang sabi, ang nilikha ng Diyos ay, mabuti. Tandaan nyo yan. Ang nilikha ng Diyos ay mabuti. Walang masama. Pero ito ngayon, nakilala ni Cain, si Eva. Alam naman natin. Mapapansin ninyo, ang sabi ni Eva, nakilala, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Ito yung keyword dyan, kaya hindi anak ni Adan, si Cain. Huwag na natin masyadong alamin yan. Pero pansinin ninyo yung binhi na si Cain. Verse 2. At sa muli pinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. Ito na ngayon, si Cain at si Abel. Tagapangalaga ng tupa, datapot si Cain ay magbubukid ng lupa. Verse 3. At mangyari nang lumakad ang panahon ay nagdala si Cain na isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. Sige, tuloy mo lang.
At nagdala rin naman si Abel ng mga panganin ng kanyang kawan at ang mga taba ng mga yaon at tilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Pansinin ninyo mga kapatid. Verse 5, datapwat hindi nilingap ni Cain ang kanyang handog at nag-init ng mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mata. Here's the evil seed. Dito pa lang mapapansin nyo na mga kapatid, nakapasok ang panirang binhi doon sa field. At ano yung goal? To sow discord. Si Eva, si Adan, ang kanyang mga kapatid, si Abel ay napakaayos na naglilingkod o maayos yung kanilang buhay, pero ito si Cain, mapanira. Verse 6, at sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init at bakit namamanglaw ang iyong mukha? Kapag ikaw ay gumawa ng mabuti, o yan, nakita niyo? Ang paggawa ng mabuti ay palatandaan ng mga anak ng Diyos. Si Cain. Kapag ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahandusay na kasalanan sa pintuan at sa'yo pinahinood ang kanyang nasa at ikaw ang papanginoon niya. At anong ginawa niya? Sowing discord. Gusto ni Cain na magkaroon ng problema sa loob ng tahanan. Anong ginawa niya sa verse 8? At yaoy sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel, at nangyari nang sila'y nasa parang, ay nagtindig si Cain laban kay Abel at ng kanyang kapatid at siya'y kanyang pinatay. Pansinin ninyo mga kapatid, sino ang pumatay kay Abel? Kapatid. Nasaan sila? Sa isang lugar. Right? Nasa isang lugar sila. Si Brother Branham ay may vision na nung siya ay nasa cave, siya ay madalas pumunta doon sa isang cave at doon siya nagbabasa at nananalangin. One day, nung siya ay nakaisip na maglakad, iniwan niya yung Bible niya, hinangin yung Bible niya at napunta sa Hebrew chapter 6. Kung may time kayo, basahin nyo ang The Seed of Discrepancy ni Brother Branham. Napakaganda nun. Hinangin doon, and then, nagtaka siya, 3 times na naulit yun, na doon napunta. Kaya nagtanong siya sa Panginoon, anong meron dito? Bakit mo ako dito dinadala? So, napupunta siya doon, and then, ang vision ay biglang dumating. Na merong isang lalaki na nakadamit na puti, okay? At nagtatanim ng trigo. At pagkatapos niyan, ay merong dumating naman na isang lalaki, at sabi nga niya sa kanyang pangangaral, it was horrible. At nakadamit ng itim, at nagtatanim naman ng mga panirang damo. At parehas na tumubo ang mga ito, at parehas na uhaw. At parehas humingi ng ulan. Yung wheat, sabi doon sa vision, ay nananalangin, humihingi ng ulan sa Panginoon. Sabi doon, Lord, send the rain, send the rain. And then sabi naman nung mga weeds, ganun din. And the great clouds came up and the rain fell sa wheat at sa tare. And then pareha silang nagtatatalon daw sa vision. At ang sabi, habang sila nagtatatalon itong damo at itong trigo, praise the Lord, praise the Lord. And the little wheat jump up right at the same side and say, praise the Lord, praise the Lord. Nasa isang lugar, parehas humihingi ng ulan, at nung ang ulan ay dumating, parehas nagpuri sa Panginoon. Ano sa tingin ninyo? Hindi ko ito sinasabi para sabihin, si Brother June, Brother Elmer, hindi yan. Ito anak.
Hindi ko yan sinasabi para magturo. Pinapakita ko sa inyo ang realidad na sa isang field ay mayroong trigo at mayroong damo. Dalhin natin sa literal na halaman, ganun pa rin. And so sa loob ng iglesia, ay hindi natin pwedeng sabihin exclusively lahat ng nandito o nasa loob ng church. Hindi lang sa church natin, sa loob ng church ay mabuting binhi. Dahil nabasa natin sa parable, may naghasik ng masamang binhi. At ano ang goal? I-divide ang iglesia. Ayop, nasusundan ninyo. Tingnan natin, balikan natin ang parable in connection doon sa vision ni Brother Branham. Tingnan natin yung meaning ng parable. Laktaw natin sa Matthew 13:36. Ano sabi doon? Matthew 13:36. Nang magkagayon, iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bayan. Sa kanya nagsilapit ang kanyang mga alagad na nagsisipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa pangsirang damo sa bukid. 37, at siya sumagot at nagsabi, ang nagasik ng mabuting binhi ay ang ating Panginoon. 38, at ang bukid ay ang sanlibutan. At ang mabuting binhi, o pakinggan nyo ito ha, ang mabuting binhi, ano daw? Tingnan nyo ha, ang bukid ay ang sanlibutan. Nasaan tayo ngayon? At ang mabuting binhi ay ano? Mga anak ng kaharian. At ang pangsirang damo ay ano? Mga anak ng masama. Come on. Huwag na tayong magbulahan. Huwag na nating paasahin ang mga tao na lahat tayo'y anak ng Diyos. Huwag na nating sabihin na huwag tayong manghusga. Hindi may kakailang talata. May anak ng kaharian at may anak ng masama. Period. Hindi natin pwedeng baguhin yan. Amen? Hindi natin pwedeng baguhin yan. I know, minsan masakit. Asawa mo hindi naglilingkod. Tatay mo hindi naglilingkod. Kamag-anak mo hindi naglilingkod. Pero totoo ang salita ng Diyos. It cannot be denied. Salamat na lang, nasa biyaya pa, may pag-asa pa. Di ba? Ano sabi diyan? Ang mga anak ng kaharian at mga anak ng masama. O, pansinin ninyo ha, kung ang lahat ay anak ng Diyos, pansinin ninyo ang kasunod na talata 39. Ang mga kaaway na nagasik ng mga ito ay dyablo. At ang pag-aani ay katapusan libat, mga ani ay mga anghel. So pansinin niyo, ang nagasik ng masama, dyablo. Kaya sabi ni Kristo, kayo'y sa ama ninyong dyablo. Diba? So there are two kinds of people right now. Anak ng kaharian o anak ng Diyos, anak ng masama o sa dyablo. Diba? At kung titingnan natin mga kapatid, they are on the same field. Nasa sanlibutan at kahit nasaan ka, magkahalo ang mga yan. Sa panahon ni Cain at Abel, ganun na ang nangyari. Kaya nga pinatay ni Cain si Abel. Even in the church. Even sa ating church. That is why sa loob ng ating church ay hindi natin pwedeng sabihin, lagi ko sinasabi sa inyo na mali yung palabas na kapag ang mga tao pumasok sa simbahan, ang mga dyablo takot na. Mali. Malinaw na inilagay diyan. Kayo ay tinaniman ng salita ng Diyos, ang dyablo ay nandyan din. Nagtanim. Pero don't get offended. Hindi ko naman sinasabing isa sa inyo ay dyablo o anak ng dyablo. Ayop, naintindihan ninyo ibig ko sabihin. Ang sinasabi ko, hindi malabo
na mayroong makapasok sa kalagitnaan ng mga anak ng Diyos, na mga anak ng masama. Kasi ang kaaway ay masipag din magtanim. Di ba? So, it is in the same field. At anong sabi rito? At ang pag-aani ay katapusan ng sanlibutan at ang mga mag-aani, ang mga anghel. So, whether we like it or not, hindi mo sila pwedeng alisin. Unless ang Diyos ang mag-alis. Pero whether we like it or not, hanggang sa pag-aani, kasama mo yan, Brother Ramon. Sister Rubilin, kasama mo yan. Hindi natin may kakaila yan. Di ba? Now, let's read. Verse 39, di ba? Yan ang sabi diyan. Now, tingnan natin. Let's read Matthew chapter 3, verse 10. Ano sabi diyan? At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Ano daw? Inihahagis sa apoy. Isa pang talata, Matthew 7, 18-20. Anong sabi diyan? Hindi maaari na mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama. At ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Ulitin ko, hindi maaari na mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama, at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Verse 19, bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Mabigat na salita, pero salita ito ng Diyos. Pwede ninyong sabihin, ang harsh nyo, pastor. Hindi po ako ang harsh. It's the Word of God. Right? It's the Word of God. Pag hindi nagbubunga ng mabuti, i-chop off. Verse 20. Ano sabi diyan? Kaya't sa kanila, mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Saan daw makikilala, Brother Freddy? Sa bunga. Kung magbubunga ng masama, pwede ba natin sabihin anak ng Diyos? Sabi kanina, pag nagbubunga ng masama, anong gagawin? Puputulin. Now, bakit ko ito ibinabahagi sa inyo? Going back to Brother Branham na vision, di ba nung umulan, parehas na humingi ng ulan at nung umulan, tinugon ng Diyos kasi ang Diyos ay fair sa lahat. Nung umulan, parehas nagpasalamat sa Panginoon. Huwag kayong maging harsh. Marunong din silang tumawag sa Panginoon. Marunong din magpuri, Brother Elmer. Pero sa binhi, sa bunga, makikilala. Kasi bagamat ang damo at ang trigo ay halos magkaparehas, pero kapag nagbunga, malalaman ninyo ang kaibahan. Tama ba? Matthew 5:45. Anong sabi diyan? Sabi sa Matthew 5:45, upang kayo'y maging mga anak ng iyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti. At nagpapaulan sa ganap at sa mga hindi ganap. So hindi po liko ang Diyos para ang ulan ay para lang sa mabubuti. Lahat ay nakakatanggap ng blessing ng Diyos. Common blessing. Kaya kahit ang mga masasama ay nag-e-enjoy sa mga pagkain, sa anumang pag nagsikap sila, nag-e-enjoy din sila, gumagaling din sila sa karamdaman. Pero hindi natin maikakaila na merong talagang
patutunguhan na sila ay ibabangan at saan mapupunta? Sa nagngangalit na apoy. Now, gusto kong bigyan natin ito ng attention mga kapatid. Sapagkat sa ating panahon, kung parehas nakakatanggap, parehas na tumatawag, then hindi natin may kakaila, brothers and sisters, hindi mo pwedeng sabihin na ang mga hindi anak ng Diyos ay hindi marunong manalangin. Kasi marunong din sila magpuri. Di ba? Sabi rito, meron din silang, sabihin na nating response. Kaya lang, brothers and sisters, kung ating titingnan, kung ating pag-aaralan, kaya naman talaga nilang mag-impersonate. Kaya nilang magmukha, kaya rin nilang umiyak. Baka nga mas matindi sila umiyak sa inyo eh. Pero alam nyo ba, ang pag-iyak ay hindi garantiya na totoong mananampalataya ka. Ang pagtaas ng kamay, ang pagpalakpak is not a guarantee that you are the sons of God. Dahil pwede itong magaya. Now, dito ngayon papasok, paano natin malalaman yung mga totoong sumasampalataya? By fruit, you shall know them. Sa paraan ng buhay, kung paano kayo namumuhay, yan ang palatandaan. Pwede kang dumalo ng church. Pwede kang magtaas ng kamay. Pwede kang umiyak. Pwede ka pang lumuhod sa harapan. Pero sa panahon na tayo-tayo na lang, paano ka nabubuhay, yun ang bunga mo. Sapagkat pwede tayong magkasala. Pwede tayong makagawa ng pagkakamali. Pero isang bagay ang alam ko, ang mga anak ng Diyos ay may fruit of repentance. Tama ba? May bunga ng pagsisisi. Marami na tayong nakasama rito na matindi kung pumalahaw ng iyak. Meron pa nga naglulupasay dito sa harapan. Nagnginginig-ginig pa ng iyak. Although I'm not judging, nasa biyaya pa tayo. Ang ibig ko lang sabihin, hindi yun ang pruweba. Dahil ang salita ng Diyos, anong sabi ng Biblia? Sa biyaya, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, ibig sabihin ng salita, ang pananampalataya ay nagbubuhat sa pakikinig. At hindi pwede na ang pananampalatayang yan ay mawala sa iyo as long as ang salita ng Diyos ay nariyan. Subalit, ang isang purpose ng salita ng Diyos ay palitawin ang isang taong nagkukunwari. Dahil kahit anong sigaw ng preacher, walang magiging bunga. Galatians 5, fruit of the Holy Spirit. Kahit anong pangangaral, walang magiging bunga. And that is why, brothers and sisters, sabi sa isang talata, o bago yon, ang the seed of discrepancy, kung atin titingnan, ang tares ay sinaboy ni Satanas. Ang purpose niya ay manira. He was the one who wanted to destroy the good relationship. And that is why narinig natin kanina, let us examine ourselves. Brothers and sisters, alam niyo ba napakabigat ng sinabi sa Proverbs 6:12-19? Proverbs 6:12-19. Puntahan natin saglit. Anong sabi rito? Taong walang kabuluhan. Tingnan niyo, napakabigat.
Meron palang taong walang kabuluhan? Ha? Brother Allen? Brother Richard? Meron palang taong walang kabuluhan? Sino nagsabi? Ayan. Taong walang kabuluhan. Hindi pala kontento, hindi lang siya walang kabuluhan. Taong masama. Imagine mo na, useless ka na, masama ka ba? Ang bigat ng salita na yan. Sorry ha. Sana wala naman sa atin yan. Purihin ng Diyos. May kabuluhan ba tayo sa harapan ng Diyos? Palakpakan natin ating Panginoon. Pero may mga taong walang kabuluhan. Taong masama. Paano? Anong palatandaan nila? Siya na lumalakad na may masamang bibig. Yan ang isang unang palatandaan ng taong walang kabuluhan. Kumusta yung mga bibig nyo? Ha? Anong lumalabas dyan? Praying. Lahat yan ay pagpupuri sa ating Panginoon. Verse 13. 13, na kumikindat. Na kumikindat ng kanyang mga mata. Ano yan? Ano pa sa English yan? Tingnan nga natin sa NASB. Winks. Ano yun? Ganon? Tama, di ba? Hindi yata yan yung aking talata. Tama pala. Tama. Who winks signal with his feet, 2 points with his fingers. Balik natin sa Tagalog. Tama pala yan. Metaphor nga pala yan. Nawala sa isip ko. Nasa baba. Na kumikindat na kanyang mga mata, na nagsasalita na kanyang mga paa, na nagsasalita na kanyang mga daliri. Ituloy natin sa baba. Pagdaraya ay nasa kanyang puso. Iniisip ko tuloy pag ginawa natin literal, pag may masama pala yun. Hindi naman. Ha? Bantayan nyo mga sister pag may kumikindat sa inyo, ha? Pagdaraya ay nasa kanyang puso, siya ay laging kumakata ng kasamaan. Tinan niyo, ha? Ang taong masama at walang kabuluhan, ang pandaraya ay nasa kanyang puso, kumakata ng kasamaan, siya ay naghahasik ng pagtatalo. Watch out. Seed of discrepancy. Brothers and sisters, maging maingat tayo na hindi tayo nag-create o nagiging reason, naghahasik tayo ng pagtatalo. Verse 15. Kaya't darating na bigla ang kanyang kasakunaan, sa kabiglaan ay mababasag siya at walang kagamutan. So brothers and sisters, all throughout the Bible, makikita natin ang isa sa palatandaan ng may mga taong may bininang pagkakaiba ay laging sumasalungat sa kung anong nararapat at laging nagkikreate ng division. I pray na wala sa atin ito. I pray na kung meron kayong naririnig dito na hindi mga mainam, listen to me, brothers and sisters. I always say this, hindi na tayo mga bata sa pananampalataya. Amen? Hindi na tayo mga bata sa pananampalataya. Na makarinig ka lang ng isang salita ay hindi ka na agad, mag-iisip ka na rin agad. Hindi nyo ba alam na yan ay gawa ng kaaway trying to divide us? Maraming beses tayo nagpapaalala, napakalaga ng pag-uusap ng bawat isa. Don't try to put a wall between you and your brother or your sister. Yan ay binhi ng discrepancy. Kayo say amen. Di ba? So, kung atin titingnan, mga kapatid, hindi yan nawawala hanggang sa panahon ni Kristo. Ilan ang apostoles ni Kristo? Sinong pumili? Si Jesus. Pero may isang Judas. Tanong, si Judas ba mula nung tinawag ni Kristo ay gumagawa ng kasamaan?
Alam nyo ba, si Judas nakaranas magpalayas ng demonyo, Brother Freddy? Alam mo ba, si Judas ay nakinig din sa pangaral ni Kristo? Alam nyo ba, si Judas ay kasama ni Kristo? Kaya mahirap mong matrace eh. Di ba? Alam nyo ba, napakadali sa ating magsabi, yung brother na ito, baka hindi to totoo kasi nag-aawitan, hindi man lang marunong manalangin, tapos yung medyo madali. Paano kung mas masipag pa sa'yo magpuri? Paano kung yung sayaw kagaya ni Brother Ramon? Pagdududahan mo pa ba si Brother Ramon? Hindi na. Unless si Brother Ramon, yung buhay ay parang wala lang. Kaya lang, pwede pa rin pala. Kasi si Judas, kasama ng Panginoon. Hindi Judas si Brother Ramon. Naiintindihan ba ninyo, mga kapatid? Pero imagine ninyo, brothers and sisters, kasama ng Panginoon, pero sa dulo, lumitaw ang bunga. Iba ang nasa puso ni Judas. Nagtanim siya ng pagkakaiba. Hindi talaga totoo ang kanyang paglilingkod. Hindi totoo ang kanyang pananampalataya. Bakit? In the first place, hindi ako naniniwala na ang pananampalataya ay mawawala. Kundi ang pananampalatayang nasa kay Judas ay peke. Hindi totoo. Kasi ang tunay na pananampalataya, kapag dumaraan sa apoy, lalong tumitibay. Di ba, brother? In-exhort tayo kayo na about sa faith. Kaya anong sabi ko sa inyo? Anong susubukin sa inyo kung wala kang pananampalataya? Lalo lamang palilitawin ito. And that is why si Judas ay dumating. At anong purpose ni Judas? Magtanim ng pagkakaiba. Habang ang mga apostol ay nagkakainan, si Judas ay umalis. Hindi nakatagal. Saan siya nagpunta? Nakipag-areglo sa mga Pariseo. Brothers and sisters, wala talagang tunay na pananampalataya si Judas. He is just a make-believer. And that is why, hindi natin maiaalis na hanggang sa dulo, bago ang rapture, maaring mayroong nakakasama natin. Ito, matigas to na salita. But I pray, wag naman kayo mag-isip ng negative na meron tayong kasama na. I would like na wala sana. Kaya lang maaari na hanggang sa rapture ay may kasama tayong nagkukunwari. Hindi yan may kakaila. Anong patunay? Jude chapter 1, yung binasa natin nakaraan, verse 3, Tagalog. Jude 1 verse 3, mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat. Ano daw? Kaligtasan nating lahat ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Bakit kailangan mo makipagsikap? Kasi minsan sa loob, nagkakaroon tayo ng samaan ng loob. At kapag sumasama ang loob mo, may mga Kristiyanong ayaw nang dumalo dahil lamang sa offend ng kanyang kapatid. Hindi mo ba naunawaan? Yan ang goal ni Satanas. Kung totoong anak ka ng Diyos, ipagpapalit mo yung paglilingkod mo dahil lamang masama ang loob mo, ayaw mo na mag-church? Are you following? Anong sabi niyan? Ipaglaban mo. Saan ka nakita ang totoong anak mo? Halimbawa, Brother Narciso, mayroon kang 2 dalaga sa loob ng bahay. Yung isa anak mo, yung isa ampon. Tapos yung totoong anak lalayas dahil lamang nagkasamaan sila ng loob ng ampon. Tapos yung ampon na maghahari-harian sa loob ng bahay.
Sinabi diyan sa binasa natin, may binilang masama na nagsusow ng discord. Tapos ikaw na totoong anak ng Diyos, aalis. Come on. Di ba? Makipagbaka kang masikap sa pananampalataya na ibinigay sa iyo minsan. Verse 4. Sapagkat, tingnan ninyo ha, may ilang taong nagsipasok ng lihim. May nakasamang palihim. Masipag din magpuri. Tatalunin ka pa sa iyakan. Ba? Andiyan yung mga sisters natin, pagdating sa mga pagpupuri, napakalakas. Di ba? Kanina lang, lakas nilang pumalahaw. Pero pwede palang may humigit pa sa inyo. Sister Gima, Sister Marlene, sino pa ba yung na umiiyak kayo na? Dito banda yung mga umiiyak. Baka mayroon pang higit, tatalunin pa kayo sa iyakan yan. May mga nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulan. Iyon yung problema. Kaya hindi talaga pwedeng madaya. Kasi ang pagpasok nila, kahit magkunwari sila, kahit umiyak sila, kahit magpuri sila, nakatalaga na sila. Kailan? Nung una pa. Hindi na yan magbabago. Mga di banal na pinalitan ng kalibugan ng biyaya ng ating Diyos na itinatatwa ang ating isang guro at Panginoong si Jesucristo. Verse 5. Kaya pinapaalala niya itong Egypt. So brothers and sisters, anong ibig kong sabihin? The problem of many Christians right now is mahilig tayo mag-presume. Anong ibig ko sabihin presume? Not assume, presume. Anong ibig sabihin ng presume? We usually base our judgment on what we see. Ito si Brother June. Maayos to maglingkod Anak ng Diyos talaga ito. After 5 years, nawala. Si Brother June, hindi totoong anak ng Diyos kasi nawala. We always base our judgment sa mata natin. Pero bakit walang nakadiscern na si Brother June ay nagkukunwari lang? Kasi nga, ang ating basis ng judgment sa mata. Si Brother Billy, kunwari lang ito, hindi naman nagpupuri Nagpapalakpakan na kami, si Brother Billy, nakaganon lang hindi anak ng Diyos yan. After 5 years, nanatili, nagpatuloy, after 10 years, nandiyan pa rin. Siguro anak to ng Panginoon kasi nandiyan pa rin. Tingnan ninyo, si Judas. Never mong mababasa na sinabi nila Pedro, si Judas, Panginoon, nagkukunwari lang yan. Paniwalang-paniwala silang kasama nila si Judas. Tama? Pero may isang may isang nakakaalam kung sino talaga si Judas, ang ating Panginoon. That is why, hindi trabaho ng pastor o ng sino man sa atin ang magbunot ng damo. Hindi ko trabaho na magsabing, pasaway ito si Brother Matt dapat to alisin na natin Hindi ko trabahong magbunot dito. Ang trabaho ko, mangaral lang ng mangaral at ipakilala kung sino kayo. Kung masaktan kayo o hindi, hindi ko problema yan. Kasi ang trabaho ko, ituro sa inyo ang salita ng Diyos. Ang magbubunot sa inyo ay ang mga ani sa huling panahon. Kaya nga as much as possible, hindi tayo nag-aalis ng mga anak ng Diyos. Ng mga bahagi ng iglesyang ito. As much as possible, dinidisciplinary action lang natin sila. Ano ang tawag natin sa isang buwan ka muna hindi dadalo, 2 buwan muna hindi dadalo, at ang pinakamabigat natin ay disfellowship. Ano ang disfellowship? Hindi ito excommunication. Pansamantalang hindi ka makikipag-fellowship hanggang ma-realize mo
na nagkamali ka para makabalik ka. Pero hindi tayo magbaban na pagpasok mo sa church diyan, Brother June, walang nakasulat, blacklisted, Brother June. Walang ganun sa atin. Anyone is welcome. Pero kailangan mong maging mapagbantay kasi sa kalagitnaan ay maaaring may nagtatanim ng binhi ng pagkakaiba na nilalaso ng ating mga isip para ang ating mga damdamin lumayo sa ating mga kapatid. That is seed of discrepancy. Dalangin ko, mabantayan natin yan. Baka meron sa inyo ritong bumubulong-bulong, tapos ang damdamin mo ay lumalayo. That is seed of discrepancy. Talking about falling away, mga kapatid. Kung atin titingnan ang Hebrew chapter 6, basahin natin saglit. Hebrew chapter 6. Sabi rito, kaya tayo tumigil na ng pagsasalita ng unang simula ng verse 4 at 3. 4. Ayan. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Take note, tingnan niyo. Pagdududahan mo ba yan? Pansinin niyo nakalasap ng kalooban ng kalangitan. Kasi nga, ang Diyos ay nagbubuhos ng ulan sa lahat. Kaya imposibleng sabihin ng Diyos, hindi ko to anak, hindi ko to bubuhusan ng pagpapala. Hindi. Nakalasap ng kaloob sa kalangitan at nakabahagi ng Espiritu Santo. Naranasan nila. Verse 5. At nakalasap ng mabuting salita ng Diyos. Nag-enjoy din sila sa Word of God. Pinagpala sila, Sister Nina, ng salita ng Diyos. Di ba? At ang kapangyarihan ng panahong darating. Verse 6. Ito yung mabigat. At saka nahiwalay sa Diyos. Ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarilang anak ng Diyos at inilagay na muli siya sa hayag na kahiyan. Ito yung mabigat. Pag sila ay na-fall away, hindi na sila madadala sa pagsisisi. Meron talagang mga taong sa simula pa lamang ay nakita na ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, Esau I have hated, Jacob I have loved. Alam niyo mga kapatid, mabigat na salita, pero kailangan ko itong ituro para tayo ay magbantay na wag nating gayahin ang espiritu ni Cain na nagtatanim ng hindi mabuti sa kalagitnaan. Hindi tayo mga lahi ni Cain. Tayo'y lahi ni Seth. Are we agree? At kung tayo'y lahi ni Seth, ang ating goal ay unity. Verse 7. Kaunti pa. Sapagkat ang lupang umiitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya, tinutubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila binukid ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Ayan o. Tumanggap sila ng pagpapalang mula sa Diyos. Verse 8. Datapat kung namumunga. Ito, tinanong sa 7. Balikan natin. Tingnan ninyo. Ang damo ba tumanggap ng pagpapala? Kaya hindi basihan na gumanda ang buhay mo. Hindi basihan na ikaw ay kung kailan bakit nung ako ay wala sa Panginoon, ang ayos-ayos ang buhay ko, nasa Panginoon, nagipit ako. Hindi basihan ang ganda ng kalagayan. Kasi nga, kahit ang damo ay tumanggap ng pagpapala.
Pero tingnan ninyo ang kasunod. Datapwat kung namumunga ng mga tinik at dawag, ay itinatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kahihinatnan ay susunugin. Ang bigat ng mga salita. Brothers and sisters, this is a strong word and it is a reminder to us. I believe with all my heart, if anyone will say here, magtataas ka ng kamay at magsasabi kang ako'y sumasampalataya sa Diyos, hindi ko po trabahong pagdudahan yan. Mag-aamin ako sa iyo. Pero tandaan nyo, lahat ng pananampalataya dadaan sa pagsubok. Panahon ang magsasaysay kung totoo ang ating pagtanggap. Tama ba? Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, hindi ko trabahong magduda. Hanggat nandito ka, tinuturing kitang bahagi ng iglesyang ito, bahagi ng pananampalatayang ito. Pero ang pagsubok ay sa Diyos. Kaya bantayan natin ang ating mga kinikilos. Naniniwala ko, ang kaligtasan natin ay hindi mawawala. Paano yung mga nawala? Ito yung tanong, talaga bang ligtas na sila? Kasi kung ligtas, hindi mawawala. Kung nawala, hindi talaga ligtas yun in the first place. Diba? Bakit? Balikan natin yung Ephesians 2, verse 8 and 9. Although this is very common, pero gusto ko lang ma-refresh sa atin para wag kayong mag-alala kung may nagtatanim dito ng binhing masama. Anong sabi? Sapagkat si biyaya kayo nangaligtas sa pamagitan ng panampalataya at ito hindi sa inyong sariling, ito'y kaloob ng Diyos. Pansinin niyo, pag sinabing kaloob ng Diyos, ito'y regalo sa atin ng Diyos, kaloob. Ano yun? Kaligtasan. At ang kaligtasan ay package. Biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito yun. Ito yung package na kaloob ng Diyos. Biyaya, ang kaligtasan ay biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito yung kaloob ng Diyos. Imposible na ang pananampalataya at ang biyaya ay paghiwalayin sa kaligtasan. Hindi pwedeng ligtas ka pero biyaya lang ang tinanggap mo. Hindi pwedeng sabing sumasampalataya ka at ligtas ka at hindi mo naranasan ang biyaya ng Diyos. Package yan. Biyaya ayon sa pananampalataya. Yan ang kaloob ng Diyos sa buhay natin. Now, ano nangyari kay Judas at Peter? Si Pedro, nagkasala, 3 beses tinatwa ang ating Panginoon. Kung tutusin para sa akin, mas mabigat ang kasalanan ni Pedro. Bakit? Una, siya yung lagi nangakong hindi lalayo sa Panginoon. Pangalawa, lantaran niyang itinatwa ang Panginoon sa karamihan. Si Judas, ang kasalanan niya, nakatago. Walang halos nakakaalam. Tama? Pero hindi kasi yun ang batayan. Hindi sa kasalanan ang binabatayan. Ang batayan ay ang si Pedro ay pinili ng Diyos at si Judas ay talagang hindi bahagi. Hindi magbabago kung sino ka sa harapan ng Diyos. Tandaan mo, ang salita ng Diyos ay hindi magpapabago na dati kang anak ng dyablo, magiging anak ka ng Diyos. Kundi ang salita ng Diyos ay magpapatunay na mula noon, pinili ka na ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan. Amen? That is why, anong judgment sa mga gumagawa ng seed of discrepancy? Balikan natin bilang pagtatapos. Sabi ko, 11:45. Balikan natin. Ano sabi doon? Sige, balikan natin yung ating main verse.
Anong judgment? Sabi rito, sinaysay sa kanila ang iba, yung last verse. 39 o 30. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. So, pabayaan lang pala natin. Ha? Handa ba tayo? Pabayaan lang natin. Bahala ang Panginoon. Sino magtataas ng kamay? I believe ako'y bahagi ng iglesia, anak ako ng Diyos. May nagdududa ba rito? Usap tayo mamaya. Sino sa inyo nagdududa kung anak kayo ng Diyos? Taas na nga ng kamay. Meron ba? Ha? Brother Jess? Kala ko nagtaas si Brother Jess, gumanon lang pala. I pray walang nagdududa na anak ng Diyos. Pero totoo talagang meron eh. Ha? Pero sana wag kayong magduda. I-claim ninyo. Wag kayong pumayag na nandito kayo tapos hudas kayo. Huwag kayong pumayag. Hindi ko ito pinapangaral para hanapin natin si Judas sa loob ng church. Pinapangaral ko ito para ma-encourage kayo na matiyak ninyo ang pananampalatayang tinanggap ninyo ay totoo. Sabi sa exhortation kanina. Tiyak na ba natin? Sa mga hindi pa tiyak, usap tayo. Di ba? Pabayaan ninyo magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. Kasama natin yan. Hindi pala tayo pwede mag-pray na, Sister Elena, Panginoon, alisin mo tong pasaway na to sa church namin. Hindi pwede. Panginoon, alisin mo tong nagkukunwari sa church namin na mabait. Hindi natin pwedeng alisin yan. Kung gusto mong mawala yan, hintayin mo ang rapture. Doon, iwan na yan, mawawala na yan. Di ba? Hayaan mo ang mga ani. Mayroon kasi mga ani. So, hindi ko trabaho ang mag-ani sa kanila. Ang trabaho ko ay yung ibang talata yung sinabing the field are ripe na may taga-ani. Ayun ay pagpangangaral ng salita ng Diyos. So, I'm closing, brothers and sisters. So, the children, ito yung katotohanan, brothers and sisters. Sabi nga doon sa pangaral ni Brother Banlam kanina, lahat yan sila ay nagpupuri. But whether we like it or not, may mga anak ng wicked one sa kalagitnaan. Matthew 13, di ba? Binasa natin ngayon. Kung ating itutuloy yan, brothers and sisters, ilaktaw natin dito sa 37. Few more. Give me more. Konti na lamang. 37. At siya'y sumagot nagsabi, ang nagasik na mabuting bini ang anak ng tao. Tama? Tuloy natin. At ang kaaway at ang bukid ay ang sanlibutan at ang mabuting bini ito ay mga anak ng kaharian at ang mga pansirang damo ay ang mga anak na masama. 39. At ang kaaway na nagasik ng ito ay ang dyablo at ang pag-aani ay katapusan ng sanlibutan. Ayan o. Talagang kasama natin yan sila. At ang mga ani ay mga anghel. 40. Kung paano ang pagtipon sa mga pansirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Andoon talaga sa dulo ang judgment nila. Pero huwag kayong mag-alala. Anong sabi sa kasunod na talata? Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang, hindi pa pala ito. Titipunin sa labas ng kaharian lahat ng mga bagay na nangapagtitisod at ang nagsisigawan ng katampalasanan. 42. At sila'y nang igagatong sa kala ng apoy, diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Yan yung kalalagayan ng mga taong yon. Pero tingnan nyo sa verse 43. Kung magkagayoy, magliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kariwan ng kanilang Ama, ang may mga pakinig ay makinig. Kung paano mangyayari sa kanila mapapahamak, mga anak tayo ng Diyos, hindi tayo mapapahamak. Pero ang gusto kong maintindihan ninyo sa umagang ito, mga kapatid, ang anak ng Diyos ay hindi nagtatanim ng dibisyon sa kalagitnaan. Hindi natin yan ugali. Dalangin ko, maging mapagbantay tayo sa bawat isa. Ang trabaho natin ay manatili ang bawat isa hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon. Romans 16:17. Anong sabi dyan?
Laktawan ko na ilang bagay. Romans 16:17. Ngayon, ipinamamanig ko sa inyo mga kapatid na tandaan ninyo yaong mga pinanggalingan ng pagkakabahagi at ng mga katitisuran. Sa English tayo. Ayan. Now, I urge you, brothers and sisters, keep your eye on those who cause dissension and hindrances contrary to the teaching which you learned and turn away from them. Keep your eye, turn away from them. Sa ibang salin, markahan. I hope nakikita natin ito mga kapatid. This should be our tawag diyan job. Tayo ay maging mapagbantay. Markahan natin. Because I believe with all my heart, hindi yan sila mawawala hanggang sa araw ng harvest. Pero instead, nahanapin mo sila, sinong kasama ko magsasabi, Panginoon, naniniwala ko, ako'y bahagi ng iyong kaharian. Hindi ako anak sa kagalitan, hindi ako anak ng dyablo. I am the Son of God. Palakpakan natin ating Panginoon. Tayo magsitayo, brothers and sisters. Psalms 133 verse 1. Gusto kong basahin. Psalms 133 verse 1. Ano sabi diyan? Pwede ba ninyo ako samahan pa sa pagbabasa? We still not yet concluded our service this morning. Hindi pa po tapos. Basahin natin. Behold, how good and how pleasant it is for brothers to dwell or live together in unity. Sino may gusto ng pagkakaisa sa umagang ito? Alam nyo, napakaganda ng panalangin ng ating Panginoong Hesus sa John 17:11. Sabi sa John 17:11, pasensya na kayo, pinatayo ko 11:45, pero ang totoong oras 11:40 lang pala. Papasahin ko na ito. John 17:11. Tingnan niyo yung panalangin ni Jesus Christ. I am no longer to be in the world, and yet they themselves, tayo, are in the world. And I am coming to you, Holy Father, keep them in your name, the name which you have given me, so that they may be one, just as we are. Ang nais ng Panginoon tayo maging isa. Verse 12. While I was with them, I was keeping them in your name, which you have given me, and I guaranteed them not one of them perish, except the son of destruction, so that the scripture will be fulfilled. Ito lalo yung patunay ng kaligtasan na hindi nawawala. No one will be lost. Diba? I guaranteed. 13. But now I am coming to you, and these things I speak in the word, so that they may have my joy made full in themselves. Verse 14, I have given them your word, and the word has saved them, because they are not of the word, just as I am not of the word. Brothers and sisters, tingnan nyo ang panalangin sa atin na ating Panginoon. Nilaktaw ko na lang sa 21 at 22. Anong sabi rito? Sabi rito, that they may be all one, as your Father are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you sent me. 22. The glory which you have given me, I also have given to them, so that they may be one, just as we are one. Pansinin ninyo mga kapatid, the reason kung bakit hindi tayo nagsasaboy ng bini ng discrepancy, kasi dinidivide nito. Samantalang ang prayer ng ating Panginoon, we may be one. Brothers and sisters, it is entitled, or it is already written for us na tayo ay magiging tagapagmana ng kaharian ng Diyos.